Hello everyone, welcome to Taglish Recap, ang inyong source ng Taglish Manhwa Recap content, in Taglish para mas feel na feel ninyo. Simulan na natin. Habang nasa labas, nagpunta si Jiang Li sa lugar na balak niyang puntahan. Ang inner AI niya ang nagbigay ng impormasyon na kailangan nilang alisin ang kalaban na umatake sa base nila. Sumang-ayon si Jiang Li at sinabing kaya siya naroon ay para hulihin ang hacker. Inutusan niya ang AI na gabayan siya. Nag-activate ang navigation mode ng AI, pero wala itong na-detect na CCTV, external guards, o kahit anong tactical detection equipment. Napansin ni Jiang Li na sinasadyang magtago ng mga tao doon kaya sinabi niyang papasukin nila ito. Pagpasok sa silid kung saan niya pinaghihinalaang naroon ang mga hacker, narinig niya ang tunog mula sa likod ng isang malaking pulang pinto. Sinubukan niyang makinig, at ang inner AI niya ang nag-amplify ng tunog, inalis ang noise, at pinadali ang pagkakaintindi sa mga boses. Narinig ni Jiang Li na may nagsasabi, "Kung hindi ito gumana, papatayin kita." Ang isa pang boses naman ang nagsabi, "Test version pa lang ito, kaya hindi pa stable. Pero kapag naayos na ang bugs." Hindi na natapos ang sentence dahil narinig ang isang daing ng sakit. Sinabi ng isang lalaki, "Kapag maganda ang trabaho nyo, babayaran ko kayo ng malaki para makauwi na kayo." "Naiintindihan mo ba?" Sumagot ang isang takot na tinig, "Pasensya na. Hindi ko alam na ganito pala ang trabaho. Maawa kayo." Nag-alarm si Jiang Li at ang kanyang AI nang ma-realize nilang may pinagbabantaan na sibilyan. Ipinaliwanag ng AI na base sa voice analysis, isang estudyante ang pilit pinagtatrabaho at sinasaktan. Agad na sinabi ni Jiang Li na kailangan nilang sagipin ang sibilyan. Sa kabilang banda, patuloy ang pananakot ng bully. "Tigilan mo yang drama. Magtrabaho ka na lang." Kasabay nito, binubugbog niya ang estudyante na nagmamakaawang tumigil na dahil gagawin na niya ang utos. Biglang binasag ni Jiang Li ang pinto, lumipad ito sa lakas ng sipa niya. Nabigla ang mga kalaban at ang sibilyan sa pagdating niya. Naka-face mask si Jiang Li, kaya hindi nila makilala ang kanyang mukha. Tumayo siya ng matapang, itinataas ang kamao, handang ipaglaban ang inosente. Ang kanyang pagkakakilanlan ay nakatago at itinaas niya ang kanyang kamao. Tinitigan siya ng thug ng tahimik ng ilang minuto habang ang civilian ay nakatingin sa kanya na may mga luha sa kanyang malalaking mata na puno ng awa. Umiyak ang civilian, sinasabi na mas marami pang thugs ang dumating, at siya ay nagpanik, iniisip na lalo siyang magdurusa. Isa sa mga thugs ang tumingin sa kanyang mga kasama at sinabi na dapat ay nakalock ang pinto. Inamin ng mga kasama niya na nakalock naman talaga ito. Kaya't ang mas malaki at mas galit na thug ay nagtanong kung paano nakapasok ang intruder kung nakalock ang pinto. Isa sa mga thugs ang nagsabi na palalayasin niya ang intruder kaagad, ngunit bago pa niya matapos ang sinasabi, isang kamao ang sumapak sa kanyang mukha mula sa ating bida. Ang thug ay lumipad pabalik, gulat na gulat, habang umaagos ang dugo mula sa kanyang ilong. Tumayo ang ating bida na nakaabot pa ang kamao, nagpapakita ng isang makapangyarihang pose matapos magbigay ng hustisya. Ang thug ay bumagsak ng walang malay sa sahig. Kumikislap ang mga mata ng ating bida, na parang hinahamon ang iba pang thug sa loob ng kwarto, na para bang sinasabing, "Subukan niyo akong talunin." Samantala, ang civilian na nasa sitwasyon ay si Sing Hwan, isang first-year student sa Korea University. Interesado siya sa computer hackang mula pa noong bata pa siya, at kahit baguhan pa lang, madalas siyang tanungin ng mga propesyonal. Laking tuwa niya na makilala sa larangan at naging isang talented na white hat hacker, isang taong naghahanap ng system vulnerabilities para maayos ang mga ito. Habang naghahanap siya ng part-time job para sa kanyang student loans, nakatanggap siya ng recruitment message. Nakakatuwang isipin na makakakuha siya ng isang security check part-time job na tatagal ng 3 hanggang 4 na araw lamang pero ang bayad ay katumbas ng isang buwang trabaho. Siyempre, masayang tinanggap ni Sing Hwan ang trabaho, sabik na makapagsimula at pakiramdam niya ay ito na ang kanyang malaking oportunidad. Ngunit ito pala ay isang scam email. Nahuli si Sing Hwan ng ilang shady na tao na nagtatrabaho para sa isang illegal na kumpanya. Marami pa siyang pangarap na hindi naaabot, at akala niya ay tapos na ang lahat para sa kanya. Ang buhay niya ay nag-flash sa kanyang harapan habang naghahanda siyang harapin ang inaakala niyang katapusan.
Biglang may malakas na ingay na nagpagulat sa kanya ng husto. Ito pala ay si Dod na tumamba sa mas malaking thug, pinadapa ito at duguan, gamit lang ang isang suntok. May kislap sa kanyang makinang na asol na mga mata, isang bayani ang lumitaw sa harap ni Glasses, at siya ay tuluyang naakit. Nagkaroon ng katahimikan sa kwarto matapos bumagsak ang unang thug. Sandaling walang nagsalita. Pagkatapos, bumulong si Dod sa kanyang AI na instinctive niyang natamba ang lalaki, pero medyo nag-aalala siya kung okay lang ba ito. Siniguro ng AI sa kanya na ito ay isang infiltration mission, kaya kailangan nilang alisin ang lahat ng hadlang sa kanilang gawain, kabilang ang lalaking kakabagsak lang niya. Gayunpaman, medyo nag-aalala pa rin si Dod dahil napakalakas niya, isang suntok lang at bumagsak agad ang malaking lalaki. Hindi siya komportable sa ideya ng pagbagsak ng mga tao gamit lang ang kanyang kamao dahil labag ito sa kanyang moral code. Kaya pinaalalahanan siya ng AI na maging maingat dahil ang mga kaaway sa unahan ay armado at mapanganib, may mga nakatagong patalim pa sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan. Galit na nagtanong ang dalawang natitirang thug tungkol sa pagkakakilanlan ni Dod, pero syempre, hindi niya sasabihin iyon. Sa halip, ibinaling niya ang atensyon sa pagtatanong sa kanyang AI kung may dapat ba siyang ikatakot sa sitwasyong ito. Siniguro ng AI sa kanya na bilang isang special agent, mahusay ang pagsasanay ng kanyang katawan, at dahil tinutulungan siya ng AI, ang kanyang success rate ay 100%. Nakakalma iyon sa kanya, kaya itinuro ni Dod ang daliri ng hustisya sa mga thug at sinabing narinig niyang may inaapi mula sa hallway kaya siya pumasok. Sinigawan niya sila na sobra na ang ginagawa nilang panlalamang at tinawag silang octopus jerks, habang seryosong pinagsasabihan. Dahil dito, lalong nagalit ang mga thug. Tinawag nilang little punk si Dod at naasar pa lalo sa pagtawag sa kanila ng octopus. Ipinaalala ng AI kay Dod na lalo niyang pinukaw ang galit ng kalaban nang hindi nag-aalok ng kompromiso, kaya tiyak na titindi ang hostility. Ang isa sa mga thug ay biglang sumugod kay Dod, minumura siya habang may hawak na kutsilyo. Ngunit hindi natakot si Dod. Sa katunayan, bahagya pa siyang umiwas ng tingin dahil alam niyang madali niyang matatalo ang thug gamit ang pisikal niyang lakas. Ang ating bida ay nagpasya na mag-focus sa mental attacks kaysa pisikal. Sumigaw ang thug, tinatanong kung ano ang pinagsasasabi ng ating bida gamit ang marumi niyang bibig. Sa mabilis na galaw, nag-deliver ang bida ng isang pataas na sipa sa baba ng thug, dahilan para tumilapon ito sa ere. Sa gulat ng lahat, tumama ang ulo ng thug sa kisame at na-stuck ito doon, nakabitin ang katawan niya pababa. Ang kasamahan niyang thug, na siya na lang ang natitirang kalaban, ay nanlaki ang mata sa nasaksihan at napamura habang tinawag ang ating bida na baliw. Agad itong sumugod din, pero mahina at predictable ang kanyang mga galaw. Nakita ng ating bida ang atake mula pa sa malayo. Itinaas niya muli ang kanyang paa at sa pagkakataong ito, pinabagsak niya ito pababa sa huling thug gamit ang chopong motion. Bumagsak ang thug sa lupa na tila nawalan ng malay. Namangha ang ating bida sa bilis niyang natalo ang tatlong kalaban. Pinuri niya ang sarili sa lakas ng kanyang mga sipa, tila siya pa ang sariling fanboy. Sinabi pa niya na ang mga galaw niya ay parang makina. Ipinaalala ng kanyang AI na ang sipa niya ay may 5 beses na lakas kumpara sa isang normal na tao. Gulat na gulat ang ating bida at sinabi niyang parang magaan lang ang kanyang mga sipa. Ipinaliwanag ng inner machine na enhanced na ang body strength niya. Natuwa ang bida at naisip kung parang na-steroid ba siya. Agad namang sinabi ng AI na walang steroids ang ginamit sa enhancement niya. Napabulong ang ating bida na hindi lang pala sa kanyang mga mata at tenga may upgrades kundi pati sa kanyang mga kamay at paa. Samantala, ang biktimang kanyang sinagip ay nagmamasid sa kanya, puno ng takot. Naisip ng biktima na tila kinakausap ng bida ang sarili nito at nagtataka kung nasisiraan ito ng ulo. Sinubukan niyang kumbansihin ang sarili na baka pulis ang bida at nakikipag-ugnayan gamit ang radyo. Sinunod niyang isipin na baka isang government agent ito na ipinadala para hulihin ang hacker. Dahil dito, lalo siyang kinabahan. Alam ni Sing Juan, Glasses, na kahit gaano pa siya kainosente magmukha, siguradong yari siya kung sisilipan ang kanyang nakaraan. Napaisip siya tungkol sa mga nagawa niyang hakang noon, kabilang ang pagkuha ng pera ng ilegal at pag-hack ng Instagram account ng pinakapopular na lalaki sa kanilang klase.
At binago rin niya ang password niya, pero minsan sa 10 pagkakataon ay nagamit niya ang kanyang kakayahan para sa maliliit na kalokohan. Dahil dito, natakot si Glasses na baka sa wakas ay makuha na siya ng hustisya. Biglang nagsalita si Glasses, sumigaw at sinabing wala siyang ginawang masama. Umiiyak siyang nagdahilan na ginawa lang niya ang iniutos sa kanya at idinagdag na isa siyang mabuting tao. Nagmakaawa siya sa ating bida na palayain siya. Sandaling natulala ang ating bida dahil wala namang nag-aakusa sa lalaki na may ginawa siyang masama. Sinabi ng Inner Machine na may 70% chance na nagsasabi ng totoo si Glasses at posibleng isa siyang white hat hacker. Patuloy sa pagpapaliwanag si Glasses at idiniin niyang inarkila lang siya para sa isang security check. Samantala, nagulat ang ating bida na ang kanyang Inner Machine ay kayang alamin kung hindi nagsisinungaling ang tao. Si Glasses ay sobrang kinakabahan at nagtanong sa ating bida kung may kausap ba ito gamit ang radyo. Ipinaliwanag ng AI na may skill ito na suriin ang mga ekspresyon at kilos ng nahuling tao para tukuyin ang kanilang pagiging totoo. Habang lalo nilang pinipilit ang isang tao, mas nagiging accurate ang resulta, at mababasa ng AI si Glasses na parang bukas na aklat. Namangha ang ating bida sa husay ng Inner Machine niya, pero napabulong siya na ang pagiging bukas kapag desperado ay karaniwang tanda ng pagsisinungaling. Gayunpaman, iginiit ng AI na 70% ang posibilidad na nagsasabi ng totoo si Glasses. Kaya't yumoko ang ating bida at sinabi kay Glasses na may 10% chance na nagsisinungaling siya. Lalong natakot si Glasses, tinakpan ang mukha niya na para bang inaasahan niyang bugbugin siya. Pero ang ating bida ay tinanong lang kung bakit siya naroon sa kwartong iyon. Ibinunyag ni Glasses na naloko siya para sa isang security check na part-time job at nakulong siya doon sa loob ng 3 araw. Sinabi niyang ang mga taong iyon ay sobrang sama at kahit matapos ang trabahong ito, ipipilit pa rin siyang gumawa ng masasamang bagay. Nagtanong ang ating bida kung anong mga bagay ang pinapagawa sa kanya. Ipinaliwanag ni Glasses na pipilitin siyang gumawa ng stock manipulation. Nagulat ang ating bida na ang mga cheap na thugs na iyon ay gumagawa ng ganoong bagay. Sa tingin niya, masyado silang bobo para doon. Pero ipinaliwanag ni Glasses na inutusan siyang gumawa ng isang program para manipulahin ang mga komento sa stock forums. Ang mga lalaki ay dumiretso pa sa malapit na internet cafe para i-install ito. Ang mga thugs na iyon ang parehong mga lalaking nakita nilang lumabas mula sa kafe, kaya napagtanto ng ating bida na iyon ang pinagkakaabalahan nila. Sigurado si Glasses na kasali ang mga ito sa isang stock manipulation group. Gayunpaman, pinaghinalaan ng ating bida na may mas mataas na tao sa likod nila at ang mga ito ay malamang subcontractors lamang. Dahil hindi nila tina-target ang pansamantalang base ng ating bida, ligtas siya sa ngayon. Pero hindi niya pwedeng palampasin ito. Kailangang harapin niya ang nasa likod ng mga ito. Sinabi niya kay Glasses na tumawag ng pulis. Nagulat si Glasses dahil akala niya, pulis na ang ating bida. Sinabi ng ating bida na sabihin ni Glasses sa mga pulis na siya ay kinidnap at ipaliwanag ang lahat ng kanyang naranasan. Kinabahan si Glasses at tinanong ang ating bida, na tinawag niyang, old man, kung hindi ba siya mapapahamak. Nainsulto ang ating bida dahil tinawag siyang matanda. Itinuro niya ang sarili at ngumiti, tinanong kung alam ba ni Glasses ang mukha niya. Hindi ito alam ni Glasses dahil nakasuot ng maskara ang ating bida. Sa kwento, ang ating bida ay isang ordinaryong passerby lamang na tumulong kay Glasses matapos marinig ang panggugulpi at makita siyang sinasaktan. Natulungan na ng ating bida ang biktima at oras na para umalis. Kumaway siya ng palm at nagsimulang maglakad palayo. Gulat si Glasses sa ganoong asal. Tinanong ng ating bida kung kailangan pa ba niyang hintayin ang pulis, pero hindi iyon ang isyo. Ang totoo, gusto sanang itanong ni Glasses kung pwede ba niyang galpihin ng kaunti ang mga nakahandusay na thugs. Tinanong ng ating bida kung bakit niya iyon tinatanong. Sinabi ni Glasses na gusto lang niyang makasigurado na kung magising ang mga ito, paprotektahan siya ng ating bida. Siniguro ng ating bida na hindi madyay gising ang mga thugs kaya malaya siyang gawin ang gusto niya. Lubos na na-inspire si Glasses sa narinig. Natuwa siya at tinaas ang kanyang kamao habang minumura ang mga loko. Sinuntok niya ang isa sa mga thugs na nakahandusay, ngunit bigla itong tumayo na parang isang nakakatakot na Jack in the Box. Parehong nabigla sina Glasses at ang ating bida.
Halos lumabas ang kaluluwa ni Glasses sa gulat, at ang ating bida mismo ay napasigaw sa takot. Samantala, dumating na ang mga pulis sa lugar kung saan binugbog ng ating bida ang mga nang-aapi kay Glasses. Pagdating ng mga pulis sa eksena ng krimen, hindi sila makapaniwala sa matinding pagkakabugbog ng 3 thugs. Buti na lang at buhay pa ang mga ito. Isang opisyal ang nagtanong kay Glasses kung ano ang nangyari. Ipinaliwanag ni Glasses na ikinulong siya ng mga loko ng 3 araw, binugbog, at pinilit siyang gumawa ng program para sa stock manipulation. Nang tanungin ng opisyal kung paano nagkaganito ang mga thugs, ipinaliwanag ni Glasses na hindi siya ang nakipaglaban. Sinabi niya na may dumaan lang na tao na narinig ang komosayon at tumulong sa kanya. Gayunpaman, nagduda ang mga pulis at detectives na ang 3 thugs na ito ang utak sa stock manipulation. Napansin nila na masyado itong komplikado para sa kanila. Napag-usapan nila na tiyak may mas mataas na tao sa likod nito. Inutusan ng isang opisyal ang kanilang mga kasamahan na tanungin agad ang mga thugs sa ospital habang groggy pa ang mga ito upang baka makapagsabi sila ng impormasyon ng hindi nagsisinungaling. Habang nag-uusap, inisip pa rin nila kung sino ang nakabugbog sa mga ito ng ganito katindi. Sinabi ni Glasses na dumaan lang ang tumulong sa kanya. Tinanong naman ng partner ng investigador kung mabubuhay pa ang mga thugs. Tumawa ang opisyal at sinabing baka may nabali sa kanila, pero hindi sila mamamatay, at sila pa nga ang unang naglabas ng kutsilyo. Nagplano ang 2 opisyal na siguraduhin ang CCTV footage sa lugar para malaman kung sino ang nakabugbog sa mga thugs. Hindi nila balak hulihin ang tumulong, pero masyadong malaki ang insidenteng ito para hayaan na lang. Samantala, proud na naglalakad ang ating bida sa kalye nang biglang magbigay ng babala ang kanyang internal AI na may camera sa unahan. Sinabihan siya ng AI na kumanan, at agad naman siyang sumunod. Tinanong niya ang kanyang inner machine kung sigurado ba itong walang CCTV sa gusaling iniwan nila. Sinabi ng AI na sigurado ito at kailangan nilang tapusin ang misyon ng maayos para hindi sila mahuli. Nagulat talaga ang ating bida sa nangyari at hindi niya inasahan na tatayo agad ang mga thug matapos niyang tamaan. Reflex lang daw iyon, parang knee-jerk reaction, ayon sa AI. Siniguro nito sa kanya na exceptional lang talaga ang reflexes ng mga thug. Tinanong ng ating bida kung bakit walang phone function ang AI, dahil mas magiging maginhawa sana iyon. Wala raw ganong feature ang inner machine. Napabuntong hininga ang ating bida at napag-isipang kumuha ng smartphone. Dahil gipit siya, plano niyang bumili gamit ang installment plan. Mula noong araw na iyon, 3 araw ang lumipas, at nabuhay ang ating bida ng tahimik sa lahat ng 3 araw. Kinabukasan pagkatapos niyang iligtas ang hacker civilian, pumunta siya sa rehistradong address sa kanyang ID card para mangalap ng impormasyon tungkol sa sarili niya. Gayunpaman, nadiskubre niya na ang lugar ay bakante, isang tigang na bukirin sa Gangan Province. Ang natira lang ay mga usap-usapan na nasunog ang kanyang bahay. Napatingala ang ating bida sa langit, hinahangaan ang kagandahan ng araw at ng mga puno, habang iniisip kung sino siya at bakit siya narito sa panahong ito. Naisip niya kung talagang nakikipag-usap siya sa hinaharap o kung isa siyang tao mula sa hinaharap na bumalik sa nakaraan. Wala na siyang ibang lead na masusundan, kaya ang natira na lang ay mga tanong na walang sagot. Wala siyang magawa kundi bumalik ng walang dala. Bumalik siya sa PC room, at muling nanambalik ang kapayapaan ng PC cafe. Mas lalo pang umunlad ang negosyo, ayon sa part-timer na si Choi Yuno. Dahil daw sa isang influencer, naging must-visit spot ang cafe. Ang espesyal na putahe ay inihahanda lamang kapag naroon ang ating bida. Hindi ito binibente kapag nasa labas siya at nangangalap ng impormasyon. Ang random na sales tactic na iyon ay tila nagkaroon ng epekto. Kahit wala ang ating bida, dagsa pa rin ang mga customer. May ilan na dumarating para lang kumain, pero karamihan ay nagtatagal sa kafe ng 1 o 2 oras. Base sa masaya at kontentong ekspresyon ng may-ari, mukhang kailangan na niyang kumuha ng mas maraming part-timer. Habang dumarami ang mga customer, masayang ipinakilala ng may-ari ang bagong part-timer at tinanong ang pangalan nito. Napatingala ang ating bida sa gulat nang makita ang part-timer, at masayang nagpakilala ang bagong empleyado. Sinabi niyang ikinagagalak niyang makilala sila at ipinakilala ang sarili bilang si Song H1,
ang sibilyang iniligtas ng ating bida mula sa pagkakabihag 3 araw ang nakalipas. Tiningnan ng may-ari ang schedule ni Song H1 at nagulat nang malamang nag-aaral ito ng computer science. Tumawa si Glasses, Song H1, at inamin na matagal na siyang magaling sa mga computer. Sinabi niyang masaya niyang aayusin ang mga computer kung masira ang mga ito. Yumuko siya at masiglang sinabi na excited siyang makatrabaho sila. Umalis ang may-ari, tinapik siya sa likod, at sinabing dalawa na ang maaasahan nilang part-timer. Ipinilit ni Barbie na isama siya nang tiyuhin niya sa bilang. Ang totoo, nag-apply si Glasses sa cafe dahil nakonsensya siya. Pakiramdam niya ay siya ang may kasalanan sa nangyaring pinsala sa PC Cafe, kahit napilitan lang siya ng mga goons na gawin iyon. Sa kanyang pagsisisi, nagpasya siyang magtrabaho ng mabuti sa cafe. Masayang ipinakilala ng may-ari ang bagong part-timer sa ating bida na si Nohangan, na siyang nagpasikat ng kafe dahil sa kanyang life-changing na pagluluto. Ipinakilala ng may-ari ang ating bida bilang chef ng kafe, pero magaling din ito sa computers. Inaasahan ng may-ari na magtutulungan at magkakasundo. Ang ating bida at si Glasses. Nagkatitigan ang dalawa sandali, at tila may napagtanto si Glasses habang tinitingnan ang ating bida. Tinanong niya kung maaari bang, at biglang kinabahan ang ating bida dahil naisip niyang natutuklasan na ni Glasses ang tunay niyang pagkatao. Pero maling alarma lang pala. Masayang sinabi ni Glasses na mukhang mas matanda sa kanya ang ating bida. Masayang tinanggap ng ating bida ang sinabi ni Glasses. Tumawa si Glasses at sinabing ikinagagalak niyang makilala ang ating bida. Ipinakilala niya ulit ang sarili bilang si Song HW at nakiusap na alagaan siya ng ating bida. Nakahinga ng maluwag ang ating bida dahil hindi siya nakilala ni Glasses. Inabot niya ang kamay ng ating bida, at nagpakilala rin ang ating bida. Ang pagtatrabaho kasama ang taong iniligtas niya ay isang malaking risk sa cover ng ating bida. At binalaan ng AI ang ating bida, inirerekomendang sabihin niya sa may-ari na tanggalin si Glasses. Pero naisip ng ating bida na masyadong harsh iyon, lalo na't tinatawag na siya ni Glasses na, Hang. Paano niya magagawa iyon sa isang taong nagbigay ng respeto sa kanya, kahit na tinawag siya nito na matanda noong una? Sa kabila ng lahat, natutuwa ang ating bida na makatrabaho ang bata. Kinumpirma ulit ng Inner Machine ang shopping list para sa araw na iyon. Kailangan nilang bumili ng sriracha sauce, tonkatsu sauce, ketchup, mayonnaise, chili sauce, oyster sauce, at tomato sauce. Agad nilang natapos ang pamimili at maingat na itinabi ang mga resibo. Masaya ang ating bida at napansin niyang napakamaingat ng kanyang Inner Machine pagdating sa pera at pagkain. Nagkomento ang AI tungkol sa kahalagahan ng paghawak sa pera at biglang nagrant tungkol sa kung paano nakakatulong ito sa mas maginhawang buhay at kaligtasan. Nagsimula nang magtaka ang ating bida kung nagkakaroon ba ng malfunction ang kanyang AI dahil sa dami ng sinasabi nito. Pero sumang-ayon siya na mahalaga talaga ang tamang pamamahala sa pera at pagtuklas ng panganib, ngunit para sa kanya, ang tunay na kasiyahan ay ang pag-enjoy ng masarap na pagkain. Biglang nagbigay ng alert ang Inner Machine, sinasabing may natuklasang fire hazard. Tumigil ang ating bida sa paglalakad at tumingin sa kalsada, ngunit wala siyang nakikitang malinaw na senyales ng sunog. Inakusahan niya ang Inner Machine ng pagpeke ng malfunction para lang mabago ang usapan. Mariing iginiit ng Inner Machine na hindi ito totoo, ngunit tinawag pa rin siyang sinungaling ng ating bida dahil wala siyang makitang apoy. Biglang sumabog ang isang bahay, at lumabas ang apoy mula sa isa sa mga kalapit na gusali. Nanlaki ang mga mata ng ating bida sa gulat, hindi pala nagbibiro ang kanyang maliit na makina. Totoo ngang may sunog, at nagsimula ng magpanik ang mga tao sa loob ng gusali habang sumisigaw ng tulong. Mabilis na kumalat ang apoy sa gusali, at napagtanto ng ating bida na seryosong sunog ito. Ang kanyang katawan ay may combat support AI, augmented reality technology sa kanyang mga mata, auxiliary modules sa kanyang tenga, at enhanced strength sa kanyang mga binti. Ang ganitong klaseng sunog ay walang laban sa kanya, kaya niyang patayin ito sa isang mabilis na galaw. Kaya inihanda ni ang ating bida ang sarili niya at itinuro ang gusali, handa nang pakawalan ang fire extinguishing beam mula sa kanyang kamay. Tumayo siya sa gitna ng kalsada, parang isang hanggal, na wala namang lumalabas mula sa kanyang kamay. Isang bata ang nakatingin sa kanya na parang sinasabing,
Ano bang ginagawa mo? Tahimik siyang ating bida dahil sa pagkabigla, at pati ang kanyang AI ay napatanong kung nasaran na ba siya ng bait. Kung umabot ka dito, huwag kalimutang pindutin ang like button at mag-subscribe para sa mga bagong updates. Salamat sa panonood.